Magandang umaga po. Natapos natin noong nakaraang linggo ang serye tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. At umaasa kami na tayo ay tunay na pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral na ito. Ngayon naman ay magsisimula tayo sa isang bagong serye na halaw sa libro ni Colin Hansen at Jonathan Lima na pinabakatang Balik Tayo sa Church, Bakit Essential ang Katawan ni Kristo. Tamang-tama ang bagong seryeng ito para sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Itinuturo ng Biblia na ang pagsampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay hindi ang katapusan, kundi ang panimula ng paglalakbay kasama ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pagsampalataya natin kay Kristo ay hindi siyang katapusan. Ito'y panimula pa lamang. Sa loob ng hindi kukulangin sa 9 na linggo, pagbubulayan natin kung ano ang iglesia at bakit ito mahalaga. Tutulungan tayo ng mga araling ito para matuklasan natin kung bakit isa sa mga nais ng Diyos para sa atin ay sumama at mag-commit sa isang lokal na iglesia tulad nito. Noong pandemic, dahil sa banta ng COVID-19, ay itinigil natin ang mga pagtitipon sa church. Salamat na lamang sa Panginoon at nabuhay tayo sa panahon kung saan maari pa din tayong makaugnay sa isa't isa kahit na hindi tayo nagsasama-sama physically sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa isang panahon ay nakatulong sa atin ang mga online worship services, ngunit hindi talaga ganoon ang disenyo ng Diyos sa church. Ngayon maaari na muli tayo magsama-sama at magtipon-tipon. Inaasahan naman tayo na bawat isa sa atin na kabilang sa iglesia ay makikibahagi sa mga sama-samang pagtitipon. Yun man ay sa mga lingguhang pananambahan tulad nito, sa ating mga maliliit na grupo o sa ating mga cell, mga discipleship group, mentoring group, sama-samang pananalangin at marami pang iba. Maraming mga Kristiyano hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik sa church mula ng pandemic. Ang ina-attenda na lamang nila ay mga online worship services. Kung sa bagay, may isang pastor na nagsabi na bago pa man nagkaroon ng pandemic, milyon-milyon na ang mga tao na sadyang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit hindi committed sa isang lokal na iglesia. Pinalubha lamang ng pandemya ang dating problema ng maraming mga Kristiyano. At kung uugatin natin ang problemang ito, makikita natin na yung maling pagkaunawa sa kung ano ang iglesia, ang dahilan kung bakit marami sa mga Kristiyano ay hindi nagtatalaga ng kanilang sarili sa isang lokal na iglesia. Kaya't bilang panimula po ng ating serye ay pag-uusapan natin kung ano ba ang isang church. Maraming maling pagkaunawa ang mga tao tungkol sa kung ano ang church. At dahil sa maling pagkaunawa tungkol dito, nami-miss ng marami sa atin ang mga pagpapalang nais ng Diyos na ibuhos sa ating buhay, sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng iglesia. Maraming mga pagpapala ang nais ibuhos ng Diyos sa atin. At ilan sa mga pagpapala na yon ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng isang iglesia. Sa pamamagitan ng pagtatalaga natin sa isang iglesia, sa iglesia lokal. Naririnig naman natin na ang mga tao ay nagsasabing gusto nilang sumali, sa isang church, na para bang ang church ay isang club o isang organisasyon lamang. O papunta sila sa church na para bang ang church ay isang lugar lamang. O di kaya sinasabi nila na sobrang na-enjoy nila ang church. Na para bang
ang church ay isang entertainment lamang. Mga kapatid, ang church ay hindi isang club o isang organisasyon lamang. Hindi ito isang lugar lamang. Hindi ito narito para tayo i-entertain lamang. Para tayo alawin, linggo-linggo. Hindi yan ang layunin ng iglesia. Hindi ganyan ang makikita natin sa Biblia. Bakit mahalaga na maunawaan natin kung ano ang iglesia? Para matanggap natin at ma-enjoy natin ang tamis at kabutihan ng Diyos na nais niyang ibigay sa atin sa pamamagitan ng iglesia. At para maunawaan natin kung ano ang iglesia, dalawang bagay ang kailangan nating matutunan at maunawaan. Una ay yung biblical na kahulugan ng salitang iglesia. Ang New Testament word sa church ay ecclesia. Maaaring ito'y binabasa nila na exclusiva dahil hindi natin mabasa ng Dahil ito'y ibang salita, ibang lengguwahe. Na nangangahulugang the called ones. O ang mga tinawag. Sa traditional na Griego, ang termino ito ay ginagamit para lamang sa mga lokal na pagtitipon. Partikular sa Athens, ang salitang ito ay tumutukoy sa pagtitipon ng mga mamamayan sa layuning magdaos ng gawain ng komunidad o polis o ng syudad. Yung eklesia po ay tumutukoy lamang sa aktwal na pagtitipon, hindi doon sa mga mamamayan. Kapag ang mga tao ay hindi nagtitipon-tipon, hindi sila itinuturing na eklesia. Nakatala po sa Bagong Tipan ang tatlong pagkakataon kung saan ginamit sa secular na term ang iglesia sa Acts chapter 19, verse 32, verse 39, at verse 41. Sa Gawa chapter 19, verse 32, verse 39 at 41. Sa English Standard Version ay ginamit yung salitang assembly. Sa Acts chapter 19 verse 32, now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion. Ang mga taong nagkakatipon. Sa verse 39 naman ay sinabing, but if you seek anything further, it shall be settled in the regular assembly. Sa verse 41, and when he had said these things, he dismissed the assembly, yung pagkakatipon ng mga tao. Ngunit ang pinakamahalagang background naman ng term na ecclesia ay yung Septuagint, na ginagamit ang salita in a religious sense, hindi lang in a secular sense, katulad nung nabanggit ko kanina. At 100 times na binanggit yun, halos palagi bilang kahulugan o translation ng salitang Hebreo na kalal, kung hindi ako nagkakamali sa pagbigkas, Q-A-H-A-L. Samantalang ang term na ito, yung kahal, kung ihahambing halimbawa dun sa EDA, ang karaniwang salitang Hebreo para sa mga pagtitipong panrelihiyon ng Israel at isinali naman sa Griego na synagogue or tinatawag nating synagogue, ito ay nangangahulugan din banal na mga pagtitipon. Ganito ang kalagayan, partikular sa Deuteronomio, kung saan nakaugnay doon sa covenant ng Diyos o doon sa tipan, yung term na kahal. At sa bagong tipan naman, matutuklasan natin na ang eklesia ay ginamit ng komunidad ng bayan ng Diyos. Community of God's people. Mga 109 times, mula sa 114 na pagsulpot nito o occurrences nito ng term na ito sa Biblia, sa Bagong Tipan. Bagaman yung salita ay nabanggit lamang sa 2 talata sa Ebanghelyo, yun ay sa Matthew chapter 16 verse 18, gusto nyong itala, Mateo chapter 16 verse 18 at Mateo chapter 18 verse 17. Kapansin-pansin naman sa aklat ng mga gawa na 23 beses itong nabanggit ng eklesia. At sa mga sulat ni Pablo ay 46 times itong nabanggit.
24 times naman nabanggit sa Revelation o sa pahayag, at tanging isang hiwalay na pagkakataong nabanggit sa aklat ng Santiago at Hebreo. At mula daw sa mga impormasyong ito, may mga scholar ng Biblia na nagmumungkahi ng 3 pangkalahatang konklusyon tungkol sa term na ecclesia. Una, ang church daw o ecclesia ay tumutukoy sa isang lokal na pagtitipon o pagsasama-sama ng mga taong nagpapahayag ng kanilang pananalig at katapatan kay Kristo. Hindi masasabing church kung hindi nagkakatipon o nagsasama-sama. Kahit sa sekular na pinanggalingan ng salitang ito, nung nalakay natin kanina, ay nagsasabing ang isang ecclesia o assembly ay nagkakatipon, pagkakatipon-tipon, pagsasama-sama. Kaya nga kailangan nating bumalik sa isang lokal na iglesia dahil ito ang disenyo ng Diyos. Ito ang kahulugan ng iglesia. Kalooban ng Diyos na ang bawat isang sumasampalataya kay Kristo ay mapabilang sa isang local church. May mga Kristiyanong mali ang pananaw sa church dahil hindi nila nauunawaan kung papaano dinisenyo ng Diyos ang church. Ang church ay nagsasama-sama. Kaya naman maraming nakontento na sa panonood kung kailan at kung saan nila gustong manood ng mga online worship services. Hello po sa lahat ng mga nanonood online. Ano man ang inyong dahilan. Para sa atin itong lahat. Ang totoo ay walang virtual church. Bagaman may mga church ngayon na naghahanap ng mga virtual pastor para sa kanilang virtual church. Ang disenyo ng Diyos sa iglesia ay yung nagkakatipon-tipon, nagsasama-sama. Mayroong nagsasabing hindi naman sila nakakalimot sa Diyos at ang mahalaga ay mayroon silang kaugnayan sa Diyos. Binabaliwala nila ang pangangailangan na mag-commit sa isang lokal na iglesia dahil hindi nila naiintindihan kung ano ang iglesia. Kaya yung pagkakaintindi natin mga kapatid sa kung ano ang isang church, ang babago sa buhay natin at magbibigay sa atin ng direksyon kung paano tayo mabubuhay bilang mga mananampalataya. Pag para sa atin, ang isang church ay organisasyon lamang, pwede na tayo dun sa linggo, paminsan-minsan. Biruan namin dun sa aming cell, dati ay kabuti cell. Kung kailan lamang natin gustong pumunta. Wala tayong commitment. Hindi ganyan ang isang church. Ganito ang larawan ng unang iglesia sa Gawa chapter 2 verse 46. Gawa chapter 2 verse 46 to 47. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang local church ay pagsasama-sama ng mga sumasampalataya kay Kristo na nakatalaga sa regular na pagsasama-sama para sa pagsamba, sa pagtuturo, pakikinig ng mga aral, sa pananalangin, sa pag-abot ng mga taong napapahamak at sa paggawa ng mga alagad. Hindi ba yun ang laman ng talata? Sila'y araw-araw nagkakatipon. Araw-araw nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos araw-araw at kinalulugdan ng lahat ng tao. At bawat araw daw ay idinadaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kung babalikan natin ang unang iglesia sa Bagong Tipan, mauunawaan natin na ang church ay isang grupo ng mga sumasampalataya kay Kristo na nakita at naranasan kung papaano sila minahal ni Kristo. At ngayon ay nagsisimula ng mahalin ang isa't isa katulad ng pagmamahal na naranasan nila kay Kristo. Pangalawa, sinabi natin kanina ang kahulugan ng church ay yung tumutukoy ito sa isang lokal na iglesia o pagkakatipon ng mga
lahat ng sumampalataya kay Kristo. Pangalawa, ang iglesia ay tumutukoy dun sa universal church. Ang universal church ay binubuo ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo na ililigtas ni Kristo mula pa noong araw ng Pentecostes hanggang sa muling pagbabalik niya. Pagkatapos na ilarawan ang bayan ng Diyos sa bundok ng Sinai, ang author ng Hebreo ay ipinakita ang pagkakaiba ng bayan ng Diyos sa Old Testament, ang mga Israelita, ang mga Hudyo, at yung bayan ng Diyos sa Bagong Tipan. At yun ang iglesia. Sa Hebreo chapter 12, verse 18 to 23. Hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman. May malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil yun ng pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw. Kaya pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Verse 22, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga hinirang, ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga spirito ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila. Nais ipaunawa ng sumulat sa mga mananampalatayang Hudyo, kasi nung panahon sa Bagong Tipan, merong mga Hudyo o yung mga galing sa mga Israelita, mga Hudyo, na sila man ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. At nais ipaunawa ng sumulat dito doon sa mga Christian Jews na natutuksong bumalik doon sa Judaismo, yung kanilang relihiyon. Ang superiority ng iglesia sa Bagong Tipan, ng iglesyang ito na meron tayo ngayon, over the Old Testament people of God. Itinaas ng Diyos ang iglesia sa Bagong Tipan ng higit kesa sa bayan ng Diyos sa Old Testament, sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Inilagay ni Kristo ang iglesia sa mas mataas na kalagayan kaysa sa bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. Kaya nga, sinabi sa Biblia na maging Hudyo man o Hintil ay kailangan sumampalataya kay Kristo para sila'y maligtas. Tayo ay bahagi ng napakaraming mga tao. Ang Universal Church ay bahagi ng napakaraming mga tao sa lahat ng dako na sumampalataya kay Jesus. At tayo ang miyembro ng worldwide body, ang iglesia. Pangatlo, ang church ay tumutukoy sa kongregasyon ng Diyos. Sa unang Korinto 1 verse 2, sa iglesyang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang iglesia ay tumutukoy din sa mga mananampalataya. Nagsama-sama sa isang komunidad o isang kongregasyon katulad nito. Bagaman tayo ay bahagi ng isang universal church, at sa ating panahon ngayon ay imposibleng magsama-sama tayong lahat ng sumampalataya kay Jesus. Di po ba? Imposibleng namang mangyari yon. Na yung kahit yung mga patay na, yun ay mangyayari lamang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Bagaman tayo ay bahagi ng universal church, at sa ating panahon ngayon ay imposibleng magsama-sama tayong lahat ng sumampalataya kay Jesus. Ang mga halimbawa sa Biblia tungkol sa mga unang iglesia, sa unang mga iglesia ay nagpapaunawa sa atin ng kahalagahan ng pagsasama-sama at pagtitipon. Ang unang mga iglesia ay regular na nagtitipon, araw-araw pa nga actually. At sila'y mayroong malalim na involvement sa iglesyang kanilang kinabibilangan. Isipin mo yun, araw-araw silang
nagsasalo-salo ng may masayang kalooban, ginagamit lang, nakikisalo lamang tayo o kumakain lamang tayo araw-araw kasama ng mga taong napakalalapit sa atin. Ngunit ganun talaga ang disenyo ng Diyos sa iglesia actually. Kaya ganyan kahalaga na committed tayo sa isang iglesia lokal o sa isang kongregasyon ng mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya una kailangan nating maunawaan kung anong ibig sabihin ng iglesia, ng kahulugan nito. Pangalawa naman ay yung mga biblical na pagtutulad o mga metaphors na ginamit para maunawaan natin kung ano ang iglesia. Narito ang ilan sa mga pagtutulad o mga metaphors na ginamit sa Biblia para ipaunawa sa atin kung ano ang iglesia. Pumili lamang ako ng 6. Hindi po ito mahaba. Dahil ang mga susunod naman na mga mensahe ay itatalakayin ito ng mas malalim. Pumili lang ako ng 6. Una, ang iglesia ang katawan ni Kristo, ang ulo. Sa unang Corinto chapter 12 verse 12, sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang spirito upang maging isang katawan. Tayong lahat ay ipinainom sa isang spirito. Ito marahil ang pinakapamilyar na paglalarawan sa iglesia. Ang iglesia ay iisa kay Kristo. Ngunit binubuo ng maraming mga bahagi tulad ng isang katawan. At dahil ang iglesia ay kabilang sa iisang katawan, talagang ang disenyo ng Diyos sa atin ay gumawang magkakasama. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo ay iisang katawan. At sa isang lokal na iglesia lamang ito nangyayari, na ang mga taong sumampalataya kay Kristo ay sama-samang gumagawa bilang isang katawan. Kung wala tayong kinabibilangang local church, papaano tayo makaka-function bilang bahagi ng katawan ni Kristo? Para tayong bahagi ng katawan, paano yun? Ngunit putol? Hindi naman pwedeng ganun. Kung hindi tayo babalik sa church at ikukomit ang ating sarili dito, ang katawan ni Kristo ay hindi makaka-function ng ayos. Kailangan ka ng katawan at kailangan mo din ang ibang bahagi ng katawan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng katawan. At kailangan mo din ang katawan. Nang sumampalataya tayo kay Kristo, binautismuhan tayo sa isang spirito para maging isang katawan. Ang banal na spirito ang naglangkap sa atin sa iisang katawan. Ibig sabihin dito, yun lamang mga tunay na nakaranas ng bagong kapanganakang bunga ng Espiritu Santo ang tunay na bahagi ng katawan ni Kristo. Yun lamang mga tunay na nanalig, katulad ng ating mensahe noong nakaraang linggo. Sila lamang ang bahagi ng katawan ni Kristo. Maaring miyembro ng isang lokal na iglesia ang isang tao, ngunit kung hindi pa siya tunay na ipinapanganak na muli sa Espiritu, hindi siya totoong bahagi ng katawan ni Kristo. Ngunit kung tunay na sinampalatayanan mo si Kristo, abay dapat lamang na mag-commit ka sa isang lokal na iglesia dahil tunay na bahagi ka nito. Sabihin mo sa katabi mo, tunay kang bahagi nito. Pangalawa, ang iglesia ay bride ni Kristo. Sa Pahayag chapter 19 verse 7, Pahayag 19 verse 7, dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Tayo mga sumampalataya kay Kristo daw ang bride ni Kristo.
Sa kanyang muling pagbabalik, inaasahan niya tayong haharap sa kanya na malinis bilang isang iglesia. Ang pamumuhay sa kabanalan, mga kapatid, ay hindi lamang isang individual na goal ng bawat mananampalataya, kundi dapat itong maging goal ng buong iglesia. Kaya hindi pwedeng babaliwalain natin ang iglesia. Dinisenyo tayo ng Diyos na magkakasamang lalago sa kabanalan at makikipag-ugnay sa Diyos ng may pag-ibig. Kaya't sa iglesia, hindi lang ang ating sariling kaugnayan sa Diyos ang ipinagmamalasakit natin, kundi gayon din naman ang kaugnayan natin sa Diyos bilang isang iglesia. Inaako nating katungkulan na ipagmalasakit din ang ating mga kapatid para madala sila sa isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi ba, mga kapatid, haharap tayo sa Diyos hindi lang individually, kundi corporately. Ihaharap tayo ni Kristo sa kanyang sarili bilang isang iglesia sa kabuuan. Kaya nga itinatangis natin ang iglesia sa kasalanang spiritual na pangangalo niya. Hindi tayo maaaring mamuhay ng mag-isa kung tayo'y tunay na kabilang sa iglesia. Pangatlo, ang iglesia ang pamilya o sambahayan ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 19, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household. Ang iglesia ang bayan ng Diyos at ang sambahayan ng Diyos. Ang pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang ating Ama. Ang Diyos Ama ang ating Ama at tayo naman ay magkakapatid. Si Jesus, na bugtong na anak ni Jesus, ang ating panganay na kapatid. Tayo naman ay mga inampon bilang mga anak sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo na anak ng Diyos. Tayo itunuring na mga anak ng Diyos. Ang pamilya ay hindi namumuhay na malayo sa isa't isa. Kaya't mahalaga na italaga natin ang ating sarili sa isang local church at sa mga maliliit na grupo. Hindi ba ang isang pamilya ay nagsasama-sama dahil mayroon silang kaugnayan sa isa't isa? Dahil sa common family bond na mayroon sila. Merong kakaibang bond ang mga tunay na sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga kahit na hindi naman natin dating kilala, na pumunta tayo sa isang lugar at nakakilala tayo ng isang taong nananalig din sa Panginoong Jesus, merong kakaibang bond. Tayong na raranasan kasama sila. Kailangan nating linangin ang kaugnayang mayroon tayo dahil tunay tayong magkakapatid. Sabihin mo sa katabi mo, tayo'y tunay na magkakapatid. At hindi ito mangyayari kung itinuturing natin ang church na parang Sunday program lamang na ating dinadaluhan. Kapag may conflict sa pamilya, ang mga miyembro at kapag sa pagtitipon ng pamilya ay parang hindi natutugunan ang mga pangangailangan. O kulang ang ulam, bitin ang kanin, hindi masyadong masarap ang luto ng ulam. Hindi ba tayo bilang miyembro ng pamilya, hindi naman nagabantay na malipat na ako ng ibang pamilya, doon ako sa kapitbahay, palaging mabango ang ulam na inaluto. Dito naman ay puro tuyo. Di ba ganun sa pamilya? Ganun din sa iglesia. Kung saang iglesia tayo ipinanganak, o kung saan mang iglesia tayo dalhin ng Panginoon. Dahil sa ating anumang circumstansya, itinuturing natin ang iglesyang ito bilang ating tunay na pamilya. Mga kapatid, ang CLJC ba itinuturing natin na bilang ating pamilya?
Ang CLJC Maligaya ba ay tinuturing natin na ating pamilya? Atin ito. Sabi sa katabi mo, atin itong pamilya tayo. Walang iwanan. Kapag mayroong problema sa mga kaugnayan, hindi natin ginagawang solusyon ng umalis at humanak ng ibang iglesia. Sa halip, gumagawa tayo ng paraan para ayusin ang mga gusot sa pamilyang ito sa isang mapagmahal na paraan. Ay pinagmamalasakit natin ng iglesyang ating kinabibilangan dahil ito ang ating pamilya. Hindi lamang sa lupa, kundi hanggang sa walang hanggan. Pang-apat, ang iglesia ay templo o tahanan ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 21 to 22, Efeso 2:21, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesus. At dahil sa pakikipag-isa natin sa Kanya, tayo na mga sumampalataya kay Kristo ay nagkaugnay-ugnay at naging isang templong banal. Bawat isa sa atin ay naging bahagi ng tahanan ng Diyos. Ang iglesia, ang tahanan ng Diyos. Tayo ang tahanan ng Diyos dito sa lupa. Hindi ba mga kapatid, yun ay bagay na kamangha-mangha. Tayo ang tahanan ng Diyos. Sa isang banda, ang katawan ng isang individual na mananampalataya ay isang individual na templo ng Diyos. Ngunit sa kabilang banda, ang buong iglesia, ang templo ng Diyos, tayong lahat ang tahanan ng Diyos. Kaya dapat lang tayo magsama-sama dahil tayo ang templo ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan. Kaya dapat tayong mamuhay ng banal bilang mga individual o bilang isang iglesia man sa kabuuan. Concern tayo sa pamumuhay na banal ng buong templo ng Diyos, ang iglesia, upang patuloy nating maranasan ang presensya ng Diyos. Nais ba nating maranasan ang presensya ng Diyos? Sa pamamagitan ng iglesia, bumababa ang presensya ng Diyos sa mundo. Hangang-hanga na tayo pag inakwento sa Bible na ang Diyos ay bumababa doon sa mga sa tent of meeting kapag si Moises ay ang Diyos ay nakikipag-usap o inamit si Moises. Ngunit tayo ang iglesia, tayo ang tahanan ng Diyos, tayo ang templo ng Diyos. Nalulugod ang Diyos na mahanahan sa ating kalagitnaan dahil siya ang nagtakda na ang iglesia ang gawin niyang tahanan. Gagawin niya ba itong tahanan kung ayaw niya dito? Hindi ba tayo, kahit saan tayo mapadpad, ang inahanap natin ay ang ating tahanan? Iba. At nalulugod ang Diyos na manahan sa iglesia. Kung gayon, hindi ipagkakait ng Diyos ang kanyang presensya sa atin, mga kapatid. Kailangan lang nating i-consecrate ang ating sarili, ibukod muli ang ating sarili bilang mga individual at bilang isang iglesia at mararanasan natin ang kapuspusan ng presensya ng Diyos. Gusto ba natin yan, mga kapatid? Na maranasan natin minsan pa, na pag tayo nagkakatipon, ang Diyos ay bumababa dahil tayo ang kanyang tahanan. Kung nais nating makitang pinupuno ng Diyos, ng kanyang presensya, ang ating buhay at ang iglesia, kailangan nating ibukod ang ating sarili para sa kanya lamang. Panlima, ang iglesia ang kawan ng Diyos. Sa Gawa chapter 20 verse 28, ay sinabing, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ang iglesia ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi ng sino mang pastor
o elder. At ang mga spiritual na leader, ang itinalaga ng Diyos para pangalagaan ang kawan ng Diyos. Kaya ang tagubilin ni Pablo sa mga leader ng iglesia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Dahil tayo'y kabilang sa kawan ng Diyos, kailangan natin ng isang lokal na iglesia kung saan tayo mapapangalagaan at mapapastulan. Ayaw natin ng ganyan kasi gusto nating mabuhay sa paraang gusto natin. Pero the more na inagusto natin na mamuhay sa paraang gusto natin, nagkakandaligaw-ligaw tayo at napapahamak. Ngunit inilagay ng Diyos ang iglesia para tayo mapangalagaan. Dinisenyo tayo ng Diyos para mapabilang sa isang kawan. Bawat isa sa atin ay nangangailangan ng mga ngalaga sa atin. Tanungin mo ang katabi mo, meron na mga nangangalaga sa iyo? Meron ka bang itinuturing na isang taong nananagutan sa iyo? Kaya kailangan talaga nating i-involve ang ating sarili sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa loob ng iglesia at ibukas ang ating sarili. Specifically sa ating mga maliliit na grupo, dahil kung tayo mag-isa lang, inaalisan natin ang ating sarili ng pribilehiyo, ng papangalagaan, lumago at maprotektahan. Pang-anim, ang iglesia, ang haligi at pundasyon ng katotohanan. Sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. The church is the pillar and support of the truth. Sa panahong ito, nalaganap ang kasinungalingan at mas pinipili ng maraming tao ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ang iglesia ay dapat na matatag na tumayo sa pangangaral at sa pagsasabuhay ng katotohanan. Kapag tayo kabilang sa isang lokal na iglesia, napangangalagaan tayo at napoproteksyonan laban sa anumang anyo ng pandaraya o kasinungalingan na magbubunga sa atin sa pagkaligaw at pagkapahamak. Ang gawain ng mga matatanda sa iglesia ay ang matatag na hawakan ang mga tunay na aral para maituro nila ito sa iba at maipakita ang mga kamalian ng mga sumasalungat dito. Tito chapter 1, verse 9. Marami pang paglalarawan ng iglesia na nabanggit sa Biblia. At kailangan natin ang mga paglalarawang ito dahil sa mundo natin, walang anumang organisasyon o grupo na katulad ng church. Na tayo mahanap. Sa pagpapatuloy natin ng seryeng ito, patuloy nating pag-uusapan ang mga ito sa mga susunod na linggo at buwan. Na-excite ba kayo? At sa panimulang mensaheng ito, na tungkol sa kahalagahan ng iglesia, nawa inaunawaan natin na bilang bahagi ng iglesia, katungkulan natin at kailangan natin muling italaga ang ating sarili sa isang lokal na iglesia at sa mga maliliit na grupo. Sino ang wala pang cell na kinabibilangan? Meron tayong kung hindi ako nagkakamali, 2 cell sa Tambong. Meron sa Tambong Sentro at Tambong Pulo. Meron tayong cell dito sa Maligaya, ang mga kababaihan. Kay Ate Lani, kontakin nyo si Ate Lani kung sa kanya kayo malapit. Meron tayo sa Batingan, kay Ma'am Guy. Meron kayong open cell dito sa Maligaya. Pwede nyo kontakin si Ate Lisa o ako. Kay Kuya Popoy, meron tayong mga cell para sa mga kabataan. Kay Eliel, meron din. Kay Pastor Argel, ay meron din sa mga kalalakihan. Mga kapatid, kailangan nating ang church
Sabihin mo ulit sa katabi mo, kailangan mo ang church. Kailangan mo ang mga cell. Umugnay ka ulit. Gising-gising ulit tayo. At magsimula tayong muli sa kung ano ang dinisenyo ng Diyos sa iglesia. Ang iglesia, uulitin ko, ay pagsasama-sama ng mga sumampalataya kay Kristo na nakatalaga sa regular na pagsasama-sama para sa pagsamba, pagtuturo, fellowship, pananalangin, pag-abot sa mga napapahamak at paggawa ng mga alagad. Ang church ay isang grupo ng mga sumasampalataya kay Kristo na nakita at naranasan kung paano silang minahal ni Kristo. At ngayon ay nagsisimula ng mahalin ng isa't isa ng katulad ng pagmamahal na naranasan nila. Yan ang dahilan kung bakit dapat tayo magpasyang bumalik sa church. Balik tayo sa church. Sabihin mo sa katabi, balik tayo sa tunay na kahulugan ng church. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon.